dear beloved, Boss Mike Cervera. Ano sabi ni Subiri? Ito mga kababayan, Mig Subiri, binatikos matapos maglabas ng pahayag. Gayong isa sa mga nakatanggap ng babala. Ayan na mga kababayan ko ha. Ito mga kababayan, nako maliit. Kaya nyo bang basahin ito mga kababayan? Ito na mga kababayan ko ha. Nako, kalat na kalat ngayon itong mga aaway-away na ho, mga kababayan. Kalat na ho ang pag-aaway-away ng mga senador. Kahit ho yung mga membro ng mayorya, mga kababayan, nag-aaway-away na sila. Bakit kasi? Mga kababayan, lumabas po sa pandaigdigang balita na yung nangyari po dyan sa Senado. Kaya nagsisisihan sila. Sinisisi nila ang bawat isa. Sabi ko, isa lang ang dapat nyo sisihin dyan. Si Cayetano. Si Cayetano. Hindi na paluwagan. Hindi na. Palusutan na ito. Laglagan na. Laglagan na sila mga kabayan dito. Basahin natin sabi ng show business. Mariing kinundina ni Subiri ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado at nananawagan siya sa Philippine National Police PNP na agad-agad tukuyin kung sino ang mga nasa likod ng insidente. Si Cayetano nga ni... kita nyo, nanawagan na si Subiri. Sabi ko sa inyo, mag-aaway-away na sila Ayon sa kanya, hindi katanggap-tanggap na may armadong individual na nakapasok sa isang mataas na institusyon ng pamahalaan. Nakapagpaputok at nakatakas pa ng hindi agad natutukoy ang responsable. Mga kababayan giit ni Subiri, mahalagang maglabas ang PNP ng malinaw at kompletong timeline ng mga pangyayari. Mga kababayan, paano ho gagawin yung timeline hindi nga ho mailabas ng Senado yung pong mga CCTV footage? Paano ngayon yun? Di mahihirapan, Nako! Eto na. Kompletong timeline daw ng mga pangyayari upang, eto na nga, maunawaan ng publiko kung paano nangyari ang insidente at kung paano ito maaaring maiwasan. Hindi nga ni maiiwasan kasi nga talagang sinadya nga yan. Dagdag pa niya, dapat ding matukoy kung sino ang mga salarin. Nako, eto na. Dapat daw matukoy kung sino daw yung mga salarin at kung paano sila nakapasok sa Senado sa itinuturing na sentro ng paggawa ng batas sa bansa. Subiri. Paano nga matutukoy diyan nga galing sa loob Si Subiri, Subiri, sisihin mo na sila. Diyan nga ni sa loob, galing, gayon pa man, hindi maiwasan, maharap sa batikos ang senador. Matapos lumabas ang pahayag, eto na. Eto na mga kababayan, nagsisisiya na sila, gayon pa man, hindi maiwasang humarap sa batikos ang senador matapos lumabas ang pahayag ni Amy Marcos na umano'y isa si Subiri sa mga mambabatas na nakatanggap ng babala bago pa man naganap ang tinaguriang Senate siege. Utaya na, turuan na sila.
Dahil dito, lalo pang naging mainit ang diskusyon sa social media tungkol sa issue kung saan patuloy na naghihintay ang publiko ng malinaw na paliwanag at resulta ng investigasyon. Sa kabila ng kontrobersya, nanindigan si Zubiri na dapat manaig ang batas at hustisya, lagot, at hindi dapat hayaang maulit ang ganitong uri ng insidente sa loob ng mga institusyon ng gobyerno. Nako! So ngayon, away-away na sila. Hindi lang ho yan ang kaaway ngayon ni Amy. Maging, sino? Si Alan Peter Cayetano. Iba-iba na ho sila ng mga litanya. Ito, pakinggan ho ninyo mga kababayan Ang litanya naman ngayon ni Amy Marcos at sinalungat ni Cayetano. Hostage. Ito nuknukan ng fake news na senadora, sabi rito. Ito, tingnan nyo tingnan nyo. Pakinggan nyo. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami, pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan? Kita nyo? Kita nyo mga kababayan? Kaya daw sila naka-lockdown. Pinaligiran na daw sila ng NBI, ng AFP, ng pulis. Grabe no mga kababayan yung palabas Pinaligiran daw sila ng pulis, ng AFP, ng sundalo, o ng security guard. Puta lahat na mga kababayan, pati MMDA. Idamay na natin lahat, Amy, para makatotohanan, hayop ka. Napakasinungaling talaga nito ni Manang Amy. Isama mo na ang MMDA, ang mga padpaw. Pati na rin. Di ba? Oy, nandito na si Direk Freddy Siya lahat ng mga hindi ho nakakapag-subscribe pa din I-subscribe nyo na ho ito. Dahil certified bingador na ho yan ako na ho magsasabi na regular na ho nating makakasama si Direk Freddy Valera sa bingador. Ano po? Sa bingador! Kaya bingador na ho si Direk Freddy, mga kababayan, di baling wag nyo kong i-subscribe. Basta i-subscribe nyo lang ho si Direk Freddy. Di baling maubos kayo rito. Basta i-subscribe nyo lang ho siya. Okay na ho ako. Okay ba yun? Okay, eto na. Mga kababayan, pakinggan ho natin. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami, pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kita nyo? Pinaligiran na daw sila lahat. CIDG, kapulisan, NBI. Yan ho yung pahayag ni Amy Marcos. Isama mo na ang MMDA, Metro Aid, at saka Barangay Tanod. Isama mo na rin ang KAPGU. Ayop ka. kalokohan? A few moments later. First is clear lockdown pa, sir. Lockdown. No. Kaya lang tayo nag-lockdown para hindi makalabas yung gumawa ng krimen at yung na-hold in contempt. Kita nyo mga kababayan, ibang-iba yung sinasabi nilang dalawa. Kaya hindi masyado silang mga kababayan, Hindi sila masyadong nag-uusap-usap, Dahil kanya-kanya ho sila napabidahan, Kanya-kanyang bida-bida sila, ayan ang nangyayari ngayon. Iba-iba ho ng litanya. Kaya lahat sila mga kababayan, sinungaling si Amy Marcos, iba sinasabi. Eto hong si Cayetano, iba rin ang sinasabi. Ngayon alam nyo ho ba ang kanya sinasabi ngayon, mga kababayan ko? Nako, sinusubukan niya lang daw naman na i-unite ang Senado. Gago! Paano i-unite mo yung Senado sa ganyang estilo mong hayop ka? Ito, pakinggan ho natin Yan. Panoorin, tingnan nyo. Sabi, nako, mamaya yan. Ito Sabi
ni Cayetano, I'm trying to unite the Senate. Yan po yung sinabi niya. Paano yung... Yan ba yung pamamaraan ng pag-unite ng Senado, ng mga senador? Sige nga ho, mga kababayan. Kayo ang sumagot. Ganito po ba ang klase ng pag-unite ng mga senador? Pati daw yung 18 Marines, isama na. Kita nyo mga kababayan, nag-aaway-away na sila ngayon. O ngayon, tingnan nyo ngayon ng mga kababayan, etong si Robin Padilla. Nako, eto na. News update, ABS-CBN. Senator Padilla now, a person of interest in Senator De La Rosa's disappearance. Nako, yari ngayon si Robin Padilla dito. Nakakala nila kasi, porke sila'y senador, porke sila'y nakaupo, siga na sila. Tignan nyo si Sara Duterte. Diba? Lahat ng akala niya, dahil siya'y naluklok, siya'y naging vice-presidente, lahat ng gusto niya, gagawin niya na. Pero hindi ho yun eh. Mga kababayan ang dapat mangyari eh. Alam nyo kung ano? Mga kababayan, dapat kasi sumunod sa proseso. Sumunod sa tuntunin. Sumunod sa kung ano yung pong mga batas na nasa konstitusyon. Hindi ho yung gumagawa sila ng sarili nilang desisyon. Pala-desisyon ba? Ganun ang nangyayari ngayon eh. Pala-desisyon. Ito hong sino? Itong mga senador ni Duterte. Kundi ba naman mga tatanga-tanga eh. O ayan. Oo. Paano ngayon ito? Yari na. O ano pa? Boss Mike. O tingnan nyo naman. Kita nyo yung si Boy Dila, mga kababayan, no? Si Boy Dila! Nakaganon pa, parang dinidilaan, no? Walang yang mga kababayan ko. O ayan, si John Vic Remulla. Kita nyo? O ano na ngayon? Mga kababayan to. Kayo, ano ang masasabi nyo dyan? Diba? Tignan nyo ito. Ito ho yung may asawa na daw eh. Mayroon pa raw hong kinakasama na batang babae. Na binigyan daw di umano ng spa. Skin clinic at bahay, kondo at saka bagong kotse. Ito si Villanueva yun ha. Grabe. Kaya yan si Cayetano, tignan ninyo. Ayan. Panay ang titig na lang kay John Vic. Kaya nga mga kababayan, ay itong si Bato de la Rosa, puro, alam nyo ba? Alam nyo po ba mga kababayan, ni si Bato de la Rosa ngayon ang sinisisi si Pangulong Bongbong sa kabila ng kaguluhang ginawa nila na wala namang kinalaman si Pangulong Bongbong, abay isinisiksik nila ngayon. Si Pangulong Bongbong, siya problema ni Bato de la Rosa. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo? Our beloved Boss Mike Cervera.